Hello guys, sasagutin natin yung tanong ni Sisi natin kung required ba yung test the training ng 18 to 22 days. Ako kasi sa na-experience ko dati, ni-rush ako ng amo ko kasi ano yun ni-recommend ako. So, gusto ng amo ko noon, makarating ako agad sa Hong Kong. So, yung agency ko nag-request dun sa training center na kung pwede 3 days na ako mag-training. Kasi, okay lang naman sa amo ko na 3 days lang. Depende din sa amo mo na kung gusto niya na makapag-training ka ng medyo matagal or konting panahon lang. Kasi ang importante naman kasi talaga is maipasa mo yung yung test the assessment. Kasi yun talaga yung kailangan hawak natin na certificate yung sa TESDA, yung domestic work. So, yung 3 days na yun, nagbayad ako sa training ko. Tapos yung mga nakakasabay ko dati, mga Middle East sila, mas matagal sila. Pagka dinig ko, 2 weeks sila, 3 weeks, ganun. So, depende sa country, depende sa agency mo kung ilang days ka required na mag-training sa TESDA or depende sa amo mo. Pero karamihan kasi yung nagde-decide yan, ang agency talaga, kung ilang days kanila ipa-training. So, itry mo lang na makiusap kung pwede bawasan naman yung days at least ng training mo, kung mapakiusapan mo sila. So, kung hindi, wala tayong magagawa. Sumunod ka na lang kasi under ka sa kanila. Kasi dyan sa training, dyan mo yan matututunan yung kung ano yung lalabas sa TESDA exam. Naman natin yung yung paglalaba, paglilinis ng bahay, parte ng bahay, sa toilet, sa kwarto, sa sala, lahat-lahat. Alam naman natin yan. Yung pagmalansya, pagluluto, basic lang yan sa atin. Pero mayroon yan silang process kung saan ka magsimula, anong dapat gawin, anong dapat sabihin, first to last na process kung paano. So, doon mo yan matutunan sa TESDA training. Kaya importante talaga na mag-training tayo para sa TESDA assessment. Nung number of days ng training, i-try mo lang kung ayaw mo ng medyo matagal. Try mo pag-usapan yung agency mo kung papayag. Kung hindi, wala kang choice. So, yun, pero ako noon 3 days na ako nag-training. Awa ng Diyos, napasa ko lahat. Tsaka, ewan ko ba, nung timing na yun na time, yung lahat ng lumabas sa exam ko. Alam naman kasi ng training center na 3 days lang ako. So, lahat nung dapat kong malaman, naturo nila sa 3 days na yan. Kasama din yung mga ibang yung ibang mga kasabayan ko. Pero mas matagal sila sa akin nag-stay doon Pag hindi ka kasi nakapasa ng TESDA assessment, magti-take ka ulit. So, kung wala kang alam na process kung paano gawin yun, hindi ka talaga makakapasa. Ang mahirap lang naman doon yung yung table setting. Kasi maraming mga utensils na i-prepare, maraming utensils na ikabisaduhin, kung anong mga klaseng mga utensils yan, kung paano ilagay sa mesa. Yung sa bed setting naman, pagkaka-arrange ng bed. Then sa paglilinis naman, mayroon yan kung saan unang maglinis, paano simulan, yung mga ganon. So, kailangan mo yung malaman sa training. Then, sa pagpaplansya, kung saan ka mag-start sa parte ng damit, yung ganon, kung anong gawin after and before mag-iron, yung ganon. And sa yung paglalaban naman, may process din yun, about sa washing machine, about sa pagkusot, about sa pagwash. So, kailangan mo rin yung malaman, kahit basic lang yun. So, yun yung purpose ng training. Pag sa pagluluto din, ang nadagdagan na ata yung yung ipinapaluto. Kasi sa amin noon, isa lang yung pinapaluto. Isa lang kasi yung panahon ko, isa lang yung pinaluto. Beef stew lang. Beef stew lang. So, ngayon, parang may mga side dish na, hindi ko sure. Basta ngayon, may iba na putahe. So, ituturo din yun sa inyo. Tapos, ipapaluto yun sa TESDA assessment. At
paano gumamit nung vacuum. May malakihan silang vacuum na ipapagamit sa iyo, ano tawag doon. Tapos may itatanong lang sila konti, hindi mo yun i-expect na itanong sa iyo biglaan. So dapat alam mo kung ano yung training center mo, sino yung instructor mo, saan ka nag-training. So yun lang. Thank you for watching.